Nag-aagawan sa number 1 spot sa buong NBA ang Cleveland Thunder. Kung sino kasi ang makakakuha ng number 1 spot, siya ang magkakaroon ng home court advantage sa buong NBA playoffs. Sabi nga ng mga fans, intro boys ang Cleveland at itong Thunder. Kaya hindi rin masyadong pinapansin yung Cleveland dahil si Donovan Mitchell tinag ng iba na banderang kapos or hindi umaahabot ng conference finals. Pero merong ginawa kasi ang Thunder at Cavaliers na katulad din ng ginawa ng ibang mga teams na nag-champion dati. Ewan ko lang kung hindi pa rin umabot kahit conference finals ang dalawang team na to. Kumuha sila ng tig-isang defensive player. Sa Cavaliers, si DeAndre Hunter na two-way player talaga mula Atlanta Hawks. Dati nagkaroon siya ng 19 points per game sa Atlanta. Pero nung napunta siya sa Cleveland, 14 points per game. Andun pa rin ang 48% sa field at 48% sa 3-point area. Two-way player si DeAndre Hunter katulad na nangyari kina Derek White at Holiday sa Boston. Sa OKC naman, meron sila dati pang Cason Wallace, Lu Dort at kahit Chet Holmgren. Ang nadagdag sa kanilang defensive player si Alex Caruso. Meron siyang 6 points, 2 rebounds, 2 assists, 1.7 steals, 43 and 34%. Pero career high sa kanya na meron siyang 103 defensive rating ngayong season at possible pumasok pa yon sa all defensive team. Since 2018 naman, ito ang possible na pinakamababang standing ng Milwaukee Bucks na outside sila ngayon ng top 3 ng East. Halos dinomina ng Milwaukee Bucks yung East sa regular season sa loob ng 7 taon. Sa ngayon, number 4 ang Bucks at nasa 5 games behind sila sa Knicks. Possible din magkaroon agad ng rematch ang Bucks at Pacers sa first round ng playoffs dahil sila yung number 4 at number 5. Si Giannis, 2 season nang hindi nanalo ng kahit anong playoff game. Ang last time na nanalo si Giannis sa isang playoff game ay May 11, 2022. Iba pa ata ang presidente noon ng Pilipinas. Yung succeeding years ni Giannis, either injured siya or kaya hindi talaga naglaro. Ang transition ng Bucks makikita sa traction ng regular season game nila. 9 times nang pumapasok ang Bucks sa playoffs under kay Giannis pero 4 na beses lang siyang nakalagpas ng first round. Ito yung 2019 until 2022, yung last time din niyang nanalo ng playoff game. Expected pa doon, aabangan ng ibang mga executive yung magiging series ng Bucks at para din maengganyo si Giannis na magpa-trade off season na kahit si Kuzma hindi masasagip si Giannis dahil kapag si Giannis hindi umabot ng second round at nalaglag siya ng pangatlong beses sa first round kasi sabi nila yung pangatlong beses tuloy na yon. Ang top 5 teams naman na possible makakuha ng number 1 pick ngayong taon ay either sa Jazz, Wizards, Hornets, Pelicans at Philadelphia. Ang Dallas potential number 13 sa paparating na draft. Depende kung ano talaga ang standing nila kapag natapos yung season. So hindi lang isang taon ang inintay ng mga teams para sa 2025 class. Halos lahat ng teams naman nag-skip nung 2024. So paano nasabing in-skip? Dahil ngayong taon sa 31st round pick, 15 dun ang hindi makukuha ng original team. Mapupunta yon sa ibang team dahil yon sa nangyaring trade dati pa. Tulad nun sa Lakers na napunta ng Pelicans pero ngayon nasa Atlanta Hawks na. Parang nagkamali pa doon ng New Orleans na hindi nila kinuha. First round pick naman ng Suns mapupunta ng Rockets. Yung sa Clippers naman sa ngayon mapupunta ng OKC via swap. Ang Brooklyn may 4 na first round pick. Yung original sa kanila tig-isa galing Bucks, Houston at Knicks. Muntikan pa or possible pang makuha ng Brooklyn yung pick ng Suns na ginamit naman nila sa trade dati pa. Kapag natapos yung season, depende pa yon sa babagsakan ng Suns at pwedeng maagaw ng Brooklyn yung pick na yon mula sa Rockets at OKC. Sa ngayon, pinag-aagawan yung first round pick na yon ng Phoenix Suns na pinamigay nila dati sa Brooklyn Nets.